Busy ngayon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, especially sa inyo dyan sa National Security Council. Yes. After yung balita na pumayag na kayo doon sa parang Christmas convoy dyan sa Ayungin Shoal, at saka syempre yung peace talks. Meron ka bang update dyan, ADG John? Well, una-una, nagpapasalamat kami sa Atin Ito Coalition dahil nagkaroon ng maayos na usapan between us and their group nung nakaraang linggo. Alam mo naman, Ninya, medyo mainit na issue ito, no, na di umano ay pinipigilan na namin yung pagpunta nila sa West Philippine Sea. At doon sa meeting na yon, ipinaliwanag naman sa kanila na hindi namin kayo pinipigilang pumunta. Ang pinaka-concern lang talaga namin ay yung pagpunta nila sa Ayungin Shoal. So hindi sila pwedeng pumunta malapit sa BRP Sierra Madre. That's right. So, pero ang naging usapan namin ay tatahakin pa rin nila yung vicinity, kumbaga, nitong Ayungin Shoal. Maaninag nila yung Ayungin Shoal, ngunit hindi sila pwedeng sumampa doon. And naintindihan naman nila kasi nga alam nila yung tensyon between us and the Chinese Coast Guard at nagpasya na lamang sila na sundin yung naging rekomendasyon ng National Security Council na ang puntahan lamang nila ay yung Lakwak Island, Parola Island, and ultimately, hopefully, makarating pa rin sila sa Pag-asa Island. At yung mga goodies, no? At nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumutulong sa Atin Ito Coalition kasi napakaraming tao ang nagpapadala ng mga regalo, no? I'm sure matutuwa yung ating mga frontliners at mga mangingisda. Sisiguraduhin po ng National Security Council at ng Coast Guard at ng Navy na makarating din yung mga regalong ito dun pa sa ibang lugar na hindi mapapasyalan ng Atin Ito, especially yung BRP Sierra Madre. So maaaring kahit hindi sila nakasampa sa BRP Sierra Madre, ay yung, let's say, Christmas gifts na kanilang nakuha o gustong ibigay, pwede yung iba dito ay makarating rin. Definitely, sinisiguro po yan namin sa National Task Force West Philippine Sea, yung inyong mga donasyon para sa ating mga frontliners, para sa ating mga sundalo at sailors na nasa BRP Sierra Madre, ay makakarating po yan sa kanila. No? Papipirmahin natin sila ng acknowledgement receipt. Pero alam mo kasi... Selfie, pwede rin, Pero alam mo kasi, Ninya, lagi naman nakatutok sa Ayungin Shoal. Paano naman yung ibang mga lugar, yung mga nasa Parola Island, nasa Lawak Island, nasa Pag-asa. And nagpapasalamat kami, again, to the Atin Ito Coalition kasi naging bukas sila sa rekomendasyon ng NSC at naghanap ng common ground para lang matuloy itong Christmas convoy to the West Philippine Sea. Oo. So sana ma-distribute siya, hindi lang sa iisang lugar, kundi sa iba't ibang lugar. Dahil tama ka, marami pang ibang binabantayan, no, ang ating mga sundalo. That's right. Okay. And also, sa mga gusto pang tumulong sa Atin Ito Coalition, no, alam naman natin kayo sa Facebook, merong ganon. At kung gusto nilang sumama, please coordinate as early as now. Kasi, ang numero daw ng mga sasamang mga barko ay around 40. Ang dami naman. Oo. Ang dami nun Ang dami nga. And pwede ba yun? May mga regulasyon po. Pwede ba yun? May mga regulasyon sa pagsama dyan. Hindi dahil meron kang barko, pwede ka nang sumama. You have to get permits from the Marina and the Philippine Coast Guard. Kasi alam mo, we have to make sure na seaworthy. Itong mga barkong ito. Yes. Number one. Number two, at yung mga kapitan, kailangan marunong din sila sa high seas. Baka mamaya, dito lang sila sa Manila Bay umiikot, no? So may mga permits po kayong kailangan sundin. Kasi, kung ano man ang mangyari sa kanila, sisisihin na naman ng gobyerno. Okay, diba? tama. Oo. Ang dami naman nung 40. Papayag ka ba? Let's say lahat yan seaworthy, nakakuha ng permit. Is 40 allowed? Well, that's a question. Kaya po ngayon, nagmi-meeting na ang Coast Guard at ang Philippine Navy, Westcom, about the allowable number of ships na pwedeng pumunta. Kasi nga, parang fleet na ito no? Parang swarming na rin ang mangyayari, no? Philippine version of a swarming, no? Yes. But at the end of the day, we want to make sure na it's a very successful event na walang na mahirap. Kasi you just imagine, Ninya, yung shepherding all of these ships, di ba? Parang ano yan parang nagkaroon ka ng prosesyon, yung convoy sa kalsada, di ba? Kailangan may numero, mayroong marshal,
Diba? Oo. And this is the high seas. So this is really a big effort. So as early as now, we are now coordinating very closely with the Atin Ito Coalition para masiguro natin yung success ng nitong klaseng event. Last na lang, kailan nila planong lumayag? Well, I was told December 10, kung di ako nagkakamali. Malapit na yun, ha? Yes. Yes. So more or less around a week of preparation. Okay. And coordination is ongoing as to the details and logistics of this event. How about sa Peace Talks, ADG? Meron Mhm. ka bang update dyan? Well, we just want to emphasize na wala pong suspension of military operations as far as we are concerned for the holiday season. Kasi ito pong peace talks na ito, no, yung pinirmahan sa Oslo is just an exploratory effort. Kumbaga, nag-decision lang yung dalawang panig kasi ang sabi sa amin ng National Democratic Front, they're prepared to forgo the armed struggle. So, syempre, ang ating Pangulo naman is open to all venues to end the armed struggle. So, meron tayong local peace engagement, no? Nung kinakausap natin yung mga guerrilla sa mga probinsya, meron tayong amnesty, nakakalabas lamang yung terms and the proclamation last week. At meron din tayong exploratory talks for peace talks with the National Democratic Front. So, right now, it's pretty premature kung saan makakarating itong exploratory meeting na ito. So, in the meantime, tuloy lang po ang focused military operations of the Armed Forces of the Philippines, and they will sustain the tempo that they have been doing so far. Alright.